NBA fast break balita na. Nasa Miami Heat na si Kasparas Giacosiones. E-comment nyo na lang kung ganyan ba yung pagkabigkas niyan. Itong si Giacosiones mga idol ay isang 6'6" na gwardya. Mataas ang batang ito considering sa kanyang posisyon. Pero marami na sa ngayon yung mga gwardya na matataas na, di ba? Siya ang pinili ng Miami Heat sapagkat siya ay matalino sa pagmamaniobra ng mga play, especially sa mga pick and rolls. Magaling din siyang humanap ng kanyang bakanting teammates. Nabighanin niya ang puso ng Miami Heat sa kanyang high IQ basketball at hindi rin siya makasarili. Mapa-shooting guard, point guard ay okay siya. Pero syempre hindi naman siya perpekto at marami din po siyang dapat na i-improve sa kanyang sarili. Kinakailangan niya lang na bawasan ang kanyang turnover ratio. Kinakailangan din po niyang i-workout ang kanyang shooting sa 3-point line at kinakailangan na i-workout niya muna yung kanyang depensa laban sa mga mabibilis na gwardya. Yan lang po ang kanyang issue. Ang kanyang role naman sa Miami Heat ay posibleng mag-coming off the bench siya bilang playmaker. Pwede siyang makatanggap ng mas mahabang minuto depende sa kung ano ang resulta ng kanyang paglalaro. Marami ho ang humahanga kay Cooper Flagg sa kanyang angking talinong taglay. Maski man itong si Lebron ay kabilang sa mga taong iyon. Ngunit marami ditong kilay ang tumaas sa sinabi ni LeBron James na maswerte raw itong si Cooper Flagg sapagkat napunta siya sa isang team na malakas na. Ayon pa mismo kay Lebron, Cooper Flagg has the benefit unlike myself. Swerte raw itong si Cooper Flagg, hindi katulad sa kanya na napunta sa isang mahinang team. Dagdag pa mismo ni Lebron, he gets to join a team that's established with Hall of Fame guys. Hindi na mahihirapan itong si Cooper Flagg sapagkat kasama niya sina Anthony Davis, Kyrie Irving, meron pang Klay Thompson at malakas din yung kanilang mga backup player. Sa tingin ko hindi naiinggit dito si Lebron. Purong humahanga lang siya at nagsasabi lang siya ng totoo. Siguro nasa sa atin na lang po yan kung paano natin intindihin ang kanyang sinabi Sa ating huling balita naman, kung ipupurso ng Golden State Warriors itong si Giannis, kinakailangan na mag-trade sila ng walang Jimmy Butler. Yan po ang malaking kakaharapin ng Golden State Warriors sa ngayon. Malakas na sa ngayon ng Golden State Warriors kung sakaling healthy lang sina Stephen Curry, Jimmy Butler and Draymond Green. Subalit ayon pa sa mga eksperto, kung gugustuhin man talaga ng Warriors na kunin si Giannis ay meron din po itong mabigat na kapalit at posibleng si Jimmy Butler. Kung gayon man nga ay madidiskaril ang kanilang kalakasan. Kaya sa puntong ito, mas maganda sana kung makukuha ng Golden State Warriors si Giannis na hindi nagagalaw si Jimmy Butler. Paniguradong target po yan ng Golden State Warriors na magsama ang mga ito, Giannis, Draymond Green, Jimmy Butler at si Stephen Curry. Ngunit ayon naman sa mga netizen, pwede pa raw si Draymond Green na i-trade. Wag lang daw si Jimmy Butler. Nako, kung kay Draymond Green naman mahirap din yan sapagkat siya ang puso at utak ng depensa ng Golden State Warriors. Kung mawawala siya, malaking butas ang kanyang maiiwan. Well, para sa inyo, kung kayo ang papipiliin, sino ba? Si Draymond Green o si Butler? I-comment lang yan.